Nasaan na siya? Nasaan na yung sabi mong siya na? Akala mo lang pala, sa sobrang daldal niya, nag-e-enjoy ka na pala. Kausap mo pa lang na in love ka na. Parang sa mga marurupok din dyan, tinamaan kang kaagad kahit bago lang kayong nagkakilala. May nagsasabi pa dyan na hindi daw nila siniseryoso yung ka-talking stage nila. Pero ayun, iyak siya. May feelings na pala siya. Ito yung mga taong walang isang salita. Minamahal yung taong di naman dapat mahalin pa. Yung ang saya-saya niyo pang magkausap. Yung message niya nung una, akala mong panghungusap. Sa dami ng kwento niya, parang nakwento na ang lahat. Yung unti-unti mo na nga siyang tinatanggap, tapos bigla-bigla na lang mawawala sa isang kurap. Bigla ka na lang hindi kinausap. Paggising mo, wala na siyang paramdam. Yung bigla kang hindi kinausap at wala ka man lang kaalam-alam. Yung kausap mo nung nakaraan, wala na. Bigla ka na lang kinalimutan. Pineplex mo pa sa kaibigan mo, tapos nung tinanong sa'yo, napaisip ka kung ano yung isasagot mo. Tas gets na nila agad na wala na yung kinwento mo. Sa pagsawalang kibu mo, nakuha na nila ang sagot mo. Kasi di mo din alam kung nasa na. Naiisip mo na baka busy lang siya. Tsaka naalala ko lang sa dating poem ko na walang busy na tao pag gusto ka. Simpleng reply nga lang, magagawa niya. Konting oras lang kung gusto ka talaga. Kaso hindi, huwag ka nang magpakabulag pa. Imulat mo ang iyong mga mata. Humarap ka sa salamin para makita mo ang iyong halaga. At makikita mo yan sa tamang tao talaga. At hindi siya makapag-respond sa'yo kahit online naman to. Tas delivered lahat ng message mo. Pero sa lahat ng yon, wala siyang scene na maibigay sa'yo. Kahit nga reply, wala na. Yung mga dating inaasahan mo, sa iba na niya ginagawa to. Tapos, may mga ganitong tao na alam na nilang i-go sila, tapos inuunahan na lang nila. Para daw, hindi na sila maiwan pa. Ayaw na niyang maranasan yung dating trauma niya. Trauma na maiwanan siya. Kaya siya na lang yung nangiiwan bigla. Sino dito yung mga katulad nito? Sabi niya, i-ghost ko lang yun. Hindi ako magkakagusto doon. Tapos nung nawala, hinahanap mo na yung attention. Tapos nung nawala na siya, ayun, hindi ka na nakamove on. Akala mong wala kang nararamdaman, pero deep inside pala, meron. Tapos dumating pa yung punto na nahulog ka. Tapos ikaw pa yung nag-ghost nila. Yung uunahan mo na sana, kaso naunahan ka. Madami nang nang-ghost. Tapos yung iba nang-ghost na din talaga. Dala na lang din talaga siguro ng trauma. Sa kadahilanang naiwan sila. Kaya inuunahan na lang talaga nila. Bakit kadalasang ginaghost? Alam ko yan eh. Ginost ka kasi green flag ka masyado. Ginost ka kasi masyado kang seryoso. Ginost ka kasi parang ang tinumong tao. Ginost ka kasi sobrang bait mo. Ginost ka kasi naboboring na daw sa'yo. Ginost ka kasi nakita niya yung mga trust issue niya sa'yo. Wala daw magiging thrill yung relasyon nyo. Kadalasang sambit ng mga gumagawa ng paraan para lang iwan nila. Pero ang dahilan lang naman talaga ay hindi nila ito gusto. Natanong niyo na din ba ito sa sarili nyo na kausap lang naman hanap ko. Pero bakit nasaktan ako? Yung iba nasanay na kasi sa mga manluloko. Kaya pag mabait na kilala nito, naiisip niyo kung deserving ba ako nito. Na parang wala pang pinagdadaanan to. Yung mga ganong thinking, yun yung punong-puno ng trust issue. Di mo pala pwedeng sabihin na napakaswerte mo sa taong ito. Kasi dadating din pala yung time na iiwan ka din nito.
Sabi ko pa nga, okay lang masaktan, mahanap mo lang yung taong hindi ka iiwan. Di ko alam kung ito'y inyo pang natatandaan. Kaso kasi, paulit-ulit na lang. Huwag mo nang pairali ng katangahan. Huwag nyo nang isipin yung sinabi ko sa poem ko nung nakaraan. Palaging tatandaan na walang permanente sa mundo. Lahat mawawala sa'yo at hindi mo mapipilit ang isang tao para lang manatili ito.